Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang hapon po, Father. At Happy Mother's Day po sa lahat ng mga inay, ng mga mama, mami, nanay. At siyempre sa ating inang si Maria, mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina, Happy Mother's Day. Palakpakan naman natin ang lahat ng mga ina. Kung ang pag-uusapan ay pagsasakripisyo, alam nating lahat, hindi magpapahuli ang mga ina. Yung tipong dahil sa pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak, sabi nga ng matatanda, isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Hindi baling magutom ang isang ina basta't makita lamang niya ang kanyang mga anak na busog. Tama po ba yun, mga nanay? Ganyan ba talaga ang sakripisyo na kaya ninyong gawin para sa inyong mga anak? Ibang klase ang ina. Talagang gagawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Sisiguraduhin na maitaguyod ang kanyang mga anak. Ganyan katindi ang isang inang nagmamahal. Kaya sa ating patuloy na pagnanobena misa sa karangalan ng ating inang si Maria, napakagandang pagnilayan ang kanyang sinasabi nung siya'y napakita doon sa Fatima, Portugal. Alam niya ang daranasin ng kanyang mga anak. Tayo na kanyang mga anak. Malinaw kay Maria ang matinding krus na pagdaraanan ng bawat isa sa atin. Alam ni Maria yon. At sinabi niya yon sa kanyang aparisyon na sinisigurado ko sa iyo na ikaw ay daranas ng matinding pagsubok sa buhay. Pero kung mananatili kang tapat sa aking anak na si Jesus, ikay hindi mapapahamak, bagkus ikay kanyang pagpapalain at ikay pagkakalooban niya ng buhay. At ang buhay na yon, kahit ikay mamatay, ay matatanggap mo doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Iyan yung isang pwede nating panghawakan sa naging pagpapakita ng ating inang si Maria doon sa Fatima, Portugal. Alam niya ang daranasin natin sa buhay na ito. Alam niya kung ano-anong klaseng krus ang dadalhin natin sa paglalakbay natin sa buhay. Pero ang sinasabi niya, huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong mawala ng pag-asa, manatili kayong tapat sa pagsunod sa aking anak, sapagkat ang biyaya ay kanyang ipagkakaloob sa inyo. Mga kapatid, ngayong linggo na ito, ipinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol. Si Jesus na dahil sa ay mabuti, ginawa niya ang lahat para tayo'y mailigtas at maiahon sa putik ng kasalanan. At papaano ito ginawa ni Jesus? Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay doon sa krus. Sinigurado ni Jesus na ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagkamatay ay may magandang patutunguhan. At saan tumungo ang lahat ng kanyang pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan? Sa kaligtasan ng sanlibutan. Alam po ba natin na bagamat
ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng kaligtasan ay nangyari 1,000 taon na ang nakakaraan. Tayo na nabubuhay ngayon ay sinakop ng pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus sa krus. Hindi pa man tayo ipinapanganak, sinakop na tayo ng kanyang pagliligtas. Kaya napakagandang balita ito para sa atin. Ganyan kabuti si Jesus na ating pastol. Alam niya na tayo'y mahina. Alam niya na tayo'y bumabagsak at paulit-ulit na bumabagsak sa kasalanan. Alam ni Jesus lahat yon. Sapagkat wala tayong pwedeng itago sa Kanya. Nalalaman niya ang lahat tungkol sa atin. Kaya nga, ang sinabi niya, para tayo ay maiahon sa kalagayan ng kasalanan na yan, ang pinakamagandang sakripisyo na pwede niyang gawin sa atin ay ang sakripisyo sa krus. Inialay niya ang kanyang sariling buhay upang sa kamatayan natin sa kasalanan, tayo'y magkaroon ng bagong buhay. Kaya salamat kay Jesus, ang ating mabuting pastol. Wala siyang ibang iniisip para sa kanyang sarili. Ang kanyang iniisip, ang kanyang sinasabi at ginagawa ay para sa ating ikabubuti at para masigurado niya na tayo'y magkakamit ng kaligtasan. At mapalad tayo mga kapatid sa linggong ito sapagkat sa araw na ito dito sa ating parokya, tinanggap natin sa ating harapan ang presensya ng tinatawag nating Jubilee Cross. Naririyan sa inyong gawing kanan ang Jubilee Cross na umiikot sa buong Diocese of Antipolo. Ang Jubilee Cross na yan ang nagpapaalaala sa atin na sa taong ito ng Jubilee, Jubileo, tayo ay pinapalaya ng Diyos mula sa kasalanan, na tayo ay binibigyan muli ng Diyos ng panibagong pagkakataon. At nangyayari lamang yan every after 25 years, every after 50 years. Kaya mapalad tayo sapagkat dito sa parokya, kapiling natin itong Jubilee Cross na ito na nagpapaalaala sa atin. May pag-asa na sa paglalakbay natin sa buhay natin ngayon, gaano man yan kabigat, gaano man yan kahirap, ang sinasabi ni Jesus, ang ating mabuting pastol, huwag kang mawalan ng pag-asa. Nandirito ako na pagtagumpayan ko na ang lahat ng hirap, sakit, at kamatayan. Magtiwala ka lamang sa akin, kumapit ka lang sa akin, hindi kita pababayaan. Kung dumaranas ka man ng matinding paghihirap at pagsubok sa buhay mo ngayon, huwag mong isiping nag-iisa ka, huwag mong isiping pinabayaan kita. Kailanman tandaan mo, hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita. At itanim mo yan sa iyong puso. Gagawin ko ang lahat para ikaw ay mailigtas. At kung dahil sa kasalanan ikay napahiwalay, gagawin ko ang lahat para muli anyayahan ka, halika,
Bumalik ka sa aking piling. Huwag ka nang lumayo. Lumapit ka sapagkat sa aking piling, sa aking puso, matatagpuan mo ang panibagong biyaya, ang panibagong pagkakataon, ang panibagong pag-asa. Kaya sa linggong ito na nagdiriwang tayo ng linggo ng mabuting pastol, napakagandang pagnilayan na ang kanyang kabutihan ay ipinapaabot niya sa ating lahat, sa bawat isa sa atin, sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Kaya sa iyo, aming Panginoong Hesus, na mabuting pastol, lubos po kaming nagpapasalamat sa pag-aalay mo ng iyong sariling buhay para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon, panibagong buhay, at panibagong pag-asa. Sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami nananalig, at sa iyo kami kakapit. Huwag mo nawa kaming pabayaan. Amen.